Sa gitna ng tumataas na demand sa kuryente ay ang tila hindi makasabay nitong supply. Dagdag-dagok pa ang proseso sa pag-aproba ng mga proyekto na inaabot ng ilang taon. Bukod pa dyan ang pagsasaalang-alang sa paggamit ng renewable energy base sa kasunduang pinirmahan ng Pilipinas. Ang mga hakbang ng gobyerno para masolusyonan yan, alamin po sa special report ni Maki Pulido. Sa 1,336 megawatts generating capacity, ang Dinginin Coal-Powered Plant 1 and 2 sa Mariveles, Bataan ang pinakamalaki pinagkukunan natin ngayon ng kuryente. Ito po ang boiler. Ito po yung mismong boiler. Itong buong building na to. That's right. So diyan nasusunog yung coal and which is boiling the boiler feed water and turn it into steam. Okay, the steam will go to the turbine. It will rotate the turbine rotor, which is connected to the generator. Generator has windings, thereby generating an electricity. 70% ng kuryente natin ngayon ay mula sa fossil fuel tulad ng coal at liquefied natural gas. Higit 40% niyan ay coal tulad ng sinusunog dito sa Dinginin Power Plant. 29% mula sa renewable tulad ng solar, hydro at wind. Kung base load lang daw ang pag-uusapan o kuryenteng nagbibigay ng 24 oras na supply, sapat daw ito. Yes, nasukat natin yung capacity na pwede niyang ibigay versus doon sa demand na ang mga consumers natin. Noong 2023, nasa 28,291 megawatts ang power capacity ng buong bansa, habang ang peak demand pumalo sa 17,331 megawatts. Pero sa mga susunod na taon, nakikita ng lalo pang lalaki ang demand sa kuryente na inaasahang tataas sa 23,910 megawatts pagsapit ng taong 2027 ayon sa DOE. Kaya bago pa tumaas ang demand, dapat tumaas na ang supply. Pero sabi ng DOE, halos 10,000 megawatts pa lang ang siguradong power generation projects na papasok hanggang 2027. May mga proposed projects naman daw sa gas at renewables na sana humabol sa forecasted supply. Ang tinitingnan ng Department of Energy, yung pang mas aggressive na growth para sigurado tayo na sobra sa demand yung maproduce nating supply. Ang problema, sabi ng mga energy producers, aabutin ka ng siyam-siyam permits at clearances pa lang. Ilang daang pirma raw ang kailangan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati sa local government units. Kaya pre-development stage pa lang daw, inaabot na ng 3 taon. Some of the investors, if they see how hard it is, sa feasibility pa lang or sa pre-development stage, na to turn off or nawawalan ng gana. Energy Virtual One-Stop Shop System o EVOS ang sagot dyan ng DOE. Online isusumite ang mga requirement na kailangang aksyonan ng mga ahensya sa loob ng ilang araw. Dahil signatory ang Pilipinas sa Paris Agreement, target na 35% ng ating kuryente galing sa renewable sa taong 2030 at 50% sa taong 2040. Pero sa forecast na ito para sa buong bansa, 23% ay galing pa rin sa coal, habang 27% mula sa liquefied natural gas. Sa senaryong ito sa Luzon, kung nasaan ang higit 60% ng electric consumers, 26% ang coal, 39% ay LNG. Sabi ng Power for People Coalition, sa dami ng ongoing LNG projects, ang kalalabasan mula coal dependency magiging gas dependency. Gas is mainly methane. Majority is composed of methane. What is methane? Methane is the most pinakamalala pagdating sa climate change. Kasi siya yung in 20 years time, mararamdaman mo kaagad ang epekto niya pagdating sa climate change. At 80 times potent siya. Sabihin man daw na prioridad na renewable energy ang pagkukunan ng kuryente, sa totoo lang, ayon sa mga power producer, may mga plantang hindi nga nakakabit sa ngayon sa transmission line. But how can they operate or run at full capacity or even build something there when there is no transmission support?
today to mark a momentous occasion. Kaya nga sabi ni Pangulong Marcos sa National Grid Corporation of the Philippines kamakailan, madaliin na ang interconnection projects para mapag-ugnay-ugnay na ang mga power grid ng bansa. Sinabi yan ng Pangulo kamakailan sa paglulunsad ng Cebu-Negros Panay 230 kilovolt backbone project. Ito ang matagal nang hinihintay na proyekto ng NGCP na magkokonekta sa power grid ng 3 malalaking isla sa Visayas. Noong December 2020 pa dapat nakumpleto ng NGCP ang proyekto pero hindi ito umabot dahil sa pandemya at iba pang aberya. Nasitayan nang dumanas ng malawakang brownout ang Panay Island nitong Enero. I urge the NGCP to deliver on the expansion commitments in a timely manner. The timely completion of critical transmission projects in strategic location is paramount to avoid power disruptions and to ensure our continued development. NGCP has always worked towards meeting its commitment to provide a reliable electricity infrastructure for the country. Maaring umabot ng 5 taon o higit pa ang pagpapatayo ng isang power plant mula sa pagplano, pagkuha ng mga permit, pagpondo, pagdisenyo hanggang sa aktwal na konstruksyon. Kaya mahalaga ang isang strategic plan dahil kadikit ng paglago ng isang ekonomiya ang mura, sapat at stable na kuryente. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Kakulay na ng mga barko ng China Coast Guard ang mga militia boat nila na namataan sa Baho de Masinloc. Posibleng dagdag presensya ng China yan habang nakadeploy na sa ibang lugar ang mas mabibilis nilang barko ayon sa ating Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Exclusive. Ang mga puting barkong ito sa loob ng Baho de Masinloc, kakulay ng mga barko ng China Coast Guard na naglalatag ng floating barrier doon. Pero mga fishing militia boat lang ito na pumalit sa Chinese Coast Guard para magbantay sa Baho. Base sa mga litrato, kulang sila sa navigational at surveillance equipment at walang marka ng China Coast Guard. Sa isa pang litrato, katabi ang isang kulay blue na Chinese fishing militia ship o mga barkong nagpapanggap na mangingisda pero katuwang ng China sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang mas moderno at mabibilis na mga barko ng Chinese Coast Guard naman pumwesto daw sa labas ng bahura. Inaalam pa ng PCG kung bakit may pagbabagong ganito sa operasyon ng China. Ang pinaka-conclusive evidence natin dito is that they are making use of Chinese maritime militia as their alternate vessels on those instances na wala yung presensya ng China Coast Guard to carry out the same responsibility. Mula sa bilang na 12 noong Lunes, nasa 4 na lang na Filipino fishing boats ang nananatili sa Baho de Masinloc. Hindi naman nagbago ang bilang ng Chinese maritime militia vessels na nagbabantay doon batay sa monitoring ng AFP. Nahatiran na rin ng supply ng Philippine Navy ang 8 outpost sa Kalayaan Islands na hawak ng Pilipinas. Pero ang resupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, ikinakasa pa lang. Our own monitoring gave us a total of 55 various Chinese vessels monitored in Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa, Panata, and Lawak. Some of them would be lying to or stationary. Others would be moving, doing patrols. There will be adjustments. The broad picture is that we will not be deterred in conducting our rotation of troops and providing them their provisions, their resupplies. Kinumpirma naman ng PCG na pabalik na mula sa hydrographic mission sa Bolinao, Pangasinan ang BRP Gabriela Silang at BRP Ventura ng Namria. Patuloy daw ang pagbuntot ng Chinese Coast Guard sa 2 barko. Sa isang social media post, kinumpirma ng security analyst na si Ray Powell na kahit sa mismong survey, sumasabay sa bawat kilos ang nagmamasid na China Coast Guard vessel. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sa mga naghihintay ng umulan para kahit papano'y lumamig-lamig naman, mukhang matatagalan pa yan sa malaking bahagi ng bansa. Lalo't ayon po sa Pag-asa na wala na yung trough ng low pressure area na nakakaapekto sa Mindanao nitong mga nakalipas na araw. Ridge ng high pressure area at easterly sang iiral, ang mga yan pa rin ang magdadala ng mainit at maalinsangang panahon. Sa ngayon, walang bagong sama ng panahon na namamataan ng Pag-asa hanggang weekend. Base naman sa heat index forecast para po bukas,
posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius sa Aborlan, Palawan. Di nalalayo diyan ang inaasahan sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa, Palawan at Catarman, Northern Samar na 44 degrees Celsius. Mainit din sa Tuguegarao City, Ethiaga, Isabela, Tanawan, Batangas, pati sa ilang bahagi ng Visayas. Pagdating ng Biyernes, ganyan din kainit ang inaasahang panahon sa halos kaparehong lugar din. Pero kasama na sa makakaramdam ng pinakamataas na heat index ang Cavite. Sa mga nasa Metro Manila naman, paghandaan naman ang nasa 39 hanggang 41 degrees Celsius sa susunod na 2 araw. Base sa datos ng Metro Weather, maliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa at kung may mga pag-ulan man, yan ay sa ilang lugar sa Northern Luzon at Palawan. Gayun din sa Sulu, Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sultan Kudarat at South Cotabato. Paghahanda na rin sakaling magkagulo sa pagitan ng Taiwan at China ang pagpili sa ilang lugar sa norte bilang lokasyon ng Balikatan 2024. Yan po ang inamin ng isang opisyal ng AFP at yan ang tinutukan ni June Veneracion. Sa dulong bahagi ng Pilipinas sa norte, malapit sa Taiwan, ang isa sa mga napiling training area ng Balikatan Exercises 2024. Dito mataas ang tensyon dahil sa tumitinding sigalot ng Taiwan at China. Aminado ang isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na ang joint military training ng Pilipinas at Amerika ay paghahanda sakaling magkagulo sa lugar na yun. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. For us not to prepare, that's a disservice to the country. Sa karagatan ng Lawag, Ilocos Norte naman, magaganap ang sinking exercise kung saan isang decommissioned ship ang palulubugin at gagawing target. Sa Balikatan 2024, una rin i-deploy ang SM-6, ang missile system ng US military na merong malayo ang range na 300 nautical miles. Nasa Lawag, Ilocos Norte na ito ngayon. It will not fire. So it is... Again, I said it's a logistics exercise. We will be firing other weapon systems, but not that one. Aabot din ang military exercise sa West Philippine Sea. With or without China, let's say for example in a parallel universe, China did not exist, we would still be doing these exercises. Magbubukas ang Balikatan 2024 sa Lunes, April 22. 11,000 na US troopers at mahigit 5,000 na sundalo ng AFP ang sasabak sa taunang pagsasanay. Sabi ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, mainam daw na sa kauna-unahang pagkakataon sasali sa maritime exercises ang France at Australia. With these exercises, paano we can interoperate and integrate our systems with other like-minded nations in the event of any eventualities, no? Not just for the defense side of things, but also in terms of HADR, so humanitarian assistance, as the case may be. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may babala ang Sparkle GMA Artist Center kaugnay ng mga hindi otorisadong individual na nagpapanggap para makapangloko. Ayon sa Sparkle, nakarating sa kanilang kaalaman na may mga nagpapanggap bilang Sparkle executive at nagsasagawa ng recruitment sa iba't ibang messaging apps. Pagdiin ng Sparkle, walang sinumang empleyado ng GMA o ng Sparkle, in-person man o online, ang hihiling sa mga nag-audition na maghubad o mag-alis ng damit. Hindi rin daw kailanman manghihingi ng maselang mga litrato sa mga nag-audition. Kaya iwasan na makipag-ugnayan at agad silang i-report sa official social media accounts ng Sparkle. Paalala rin po na ang nakikita nyo sa inyong screen lang ang official accounts ng Sparkle for auditions and recruitments. Kumambyo ang isa sa dalawang Chinong inaresto kahapon sa Taguig. Pag-amin niya, sa kanya ang mga na-recover na baril ay pinagpalit sa motorsiklo ng kapwa Chino. Ang patong-patong na reklamo laban sa kanila sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive! Na-inquest na ang dalawang inarestong Chinese nationals sa Taguig dahil sa nakuwang high-powered firearm, mga bala, tactical vest at helmet na may markings ng China. Ang kanilang kaso, illegal possession of firearms and ammunition at corruption of public official. Ayon sa NCRPO, nakumpirma na walang rehistro ang na-recover na high-powered rifle. Nung una,
Itinanggi ng inarestong Chinese na sa kanya ang baril. Pero sa eksklusibong panayam ng GMA News ngayon, nagbago na ang sagot niya. 中国然后她是一个很胖的女孩子。 Sabi niya po, nung naglalaro siya sa shooting range, meron pong Chinese na friend na nakipag-swap siya ng isang motor and then binalik sa kanya ay yung barel. At yung tao na po ngayon ay nasa China na. Why do you have to possess a firearm here in the Philippines? 有一个自己的看着的枪，对。 ang gusto niya lang po maglaro at pumunta sa shooting range para mag-shoot, mag-play lang daw po. Ayon pa sa NCRPO, nagsasagawa pa sila ng mas malalim na investigasyon. Iba-iba yung alias na or pangalan na binigay niya. Iba-iba yung mga pangalan na ginagamit niya. Nang silipin ng papeles ng mamahaling sports car ng suspect, nabisto daw ng NCRPO at ng Bureau of Customs na in-undervalue ang idineklarang halaga nito nang ipasok sa bansa. Batay sa papeles ng BOC, 4.9 million pesos lamang ang binayad na tax. Pero dapat mahigit pa doble o 10 million ang dapat binayarang buwis. Ayon pa sa NCRPO, nakadetine rin ang kasamahan ng suspect na nagtangka umanong manuhol sa arresting team para pakawalan ang Chinese sa halaga umanong 3 million pesos. Bakit biglang merong 3 million pang bribe? Bakit may high-powered? Bakit merong luxury cars? Sinong source? Paano sila nagkaroon ng barel at bala? Titignan natin yun. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sa kabila ng paninita, ilang sasakyan pa rin ang inabutang iligal na nakaparada sa bahagi ng Chino Roces Avenue. Binabantayan pa rin ang dalawang paaralan sa Makati kung saan nagkaka-traffic pag oras ng sunduan. Nakatutok si Ian Cruz. Ang tulay sa pagitan ng Makati at Taguig sa kahabaan ng Chino Roces Avenue, kapansin-pansing may pumaparada sa gilid. Nakadagdag ito sa pagbigat ng trapiko, lalo na kung rush hour. Kanina, ang mga naabutang tricycle, pinagsisita ng mga tauhan ng Makati Public Safety Department. Ulit-ulit na lang tayo nananaw eh. Ulit ikitan kayo, sayang ano nyo. Sabihin nyo, masama kami. Doon nyo na sa amin yan, park nyo sa may tamang lugar. Ano kayo ngayon? Saan kayo lilipat? Doon sa lipat lang namin sir. Ang ibang tricycle, lumipat lang sa bahaging sakop ng Taguig para takasan ng mga naninitang enforcer ng Makati. Pero hindi rin ito umubra dahil ang mga enforcer ng Taguig Traffic Management Office, pinaalis din sila. Walang nagawa ang mga trike driver kundi umalis. Hindi rin nakaligtas sa Makati PSD, pati nakaparadang motorsiklo. Ang ibang sasakyan, kusa nang umaalis pagparating na ang mga enforcer. Ayon sa OIC ng Special Operations Division ng Makati PSD, alam naman daw ng mga motorista na bawal paradahan ang mga gilid ng kalsada, sadyang marami lang daw ang pasaway. Kanina, mas maraming enforcer ng PSD ang nasa tapat ng mga paaralan kung saan nagkakaimbudo ng traffic kapag papasok o uwian ng mga mag-aaral. Ito muna priority namin kasi ito yung pinaka-complain na reklamo. Pwede naman daw magbaba at magsakay ng estudyante basta't mabilisan lang. Ang Barangay Magallanes, sinulatan na at umaasang makakapulong ang dalawang pribadong paaralan para masolusyonan ang trapiko sa kanilang lugar. Isa sa pwede raw gawin, magkakaibang oras ng uwi ng iba't ibang grade level ng mga estudyante. Tingin ko mas maganda yung staggered kasi nga mas kumukonti, hindi at one blow yung dumadating yung mga magsusundo. So mas humahaba yung pila, diba? Mas nagka-traffic na dahil na-occupy nila yung kalahati ng kalsada. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kaya pa ba ang init? Sa mga gustong tumakas kahit saglit, may ilang lugar na pwede raw dayuhin bukod po sa Baguio City. Kung saan-saan yan, silipin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa init ng panahon, may lugar pa ba sa bansa kung saan pwedeng magpalamig ng hindi nag-aircon? Bukod sa suking Baguio City, may isa pang binanggit ang Pag-asa.
kung saan mas mababa rin ang temperatura kumpara sa iba. Yung mga areas na nakikita natin na may kababaan yung maximum temperature ay sa may Baguio, pati na rin po sa may Tanay Rizal. Sa Baguio, yung max temp po ay around less than 30 degrees Celsius. Then sa Tanay, based on sa 5-day data natin, pwedeng mga 30 to 31 degrees Celsius. Dito sa isa sa sikat na pasyalan sa Tanay Rizal ay nasa 31 degrees ang temperatura, mas mababa kesa sa Metro Manila. Ang kagandahan din medyo malakas ang simoy ng hangin, kaya naman marami pa rin tayong mga kababayan na namamasyal dito. Sa Viewscape Nature's Park, damaan lamig bandang alas 5 ng hapon at nagpapatuloy hanggang bandang alas 8 ng umaga. Kaninang pasado alas 12 ng tanghali, nasa 31 degrees ang naitalang temperatura base sa thermometer ng aming Newsmobile. Masarap dito dahil mahangin, tsaka yung hangin sariwa at tsaka malamig. Pag humangin talaga mafe-feel mo na iba yung weather. Nitong linggo, April 14, nasa 20.4 degrees Celsius ang lowest temperature sa Tanay ayon sa Pag-asa. Kadalasang naitatala yung ganitong temperatura sa pagitan ng alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. Base naman sa datos ng Metro Weather, isa rin sa may lowest air temperatures ang Malay-Balay Bukidnon na naglalaro lang sa pagitan ng 19 to 21 degrees Celsius. Pero sa tala ng Pag-asa kaninang umaga, umabot lang yan sa 20 degrees Celsius. Mas malamig pa noong Lunes, 17.5 degrees Celsius lang. Pwede rin makaranas ng malamig na panahon sa mga piling oras sa madaling araw o umaga sa Lake Cebu, South Cotabato, Mulanay, Quezon, Mount Apo sa Davao, pati sa Canlaon at Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Depende rin ito sa lokasyon at topografiya ng lugar at umiiral na weather system. Wala na bang pag-asa kung nasa mga lungsod tulad sa Metro Manila? Sabi ng Pag-asa, nakatutulong sa pagbaba ng temperatura kung maraming puno. Dito sa Metro Manila, marami ng mga bahay or less than yung mga puno compared sa area na mga mapuno kasi yung cement din, possible din kasi siyang mag-store ng heat compare natin sa mga mapunong lugar. So mas ramdam talaga natin yung lamig sa areas po na yun. Meron pa namang mga ganyan sa ilang lungsod bagamat iilan na lang, tulad ng Arroceros Forest Park sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Level up at intense ang fight scenes na dapat abangan ng mga kapuso sa Encantadia Chronicles Sangre. May new generation ng mga tagapangalaga ng brilyante pero todo rin ang paghahanda ng kanilang mga Ashti ang 2016 Sangres. Makichika kay Nelson Canlas. Mas fit at healthy. Yan ang Gabby Garcia version 2.0 na halos araw-araw daw nasuki ng gym. Nagle-lift na nga rin ng weight si Gabby na mas lalong nagpapaangat sa kanyang figure. Lahat daw ng ito, preparasyon niya sa nalalapit na taping ng Encantadia Chronicles Sangre. Gusto ko yung endurance ko would last throughout the taping days. Are you more challenged now knowing na, of course, ganun ka ba? Oo naman. And you wanna top that? Yes, because when I did Sangre, I was just 17. So the metabolism and the stamina is different. I'm 25 now, so I really have to work harder right now. Pero at the same time, as you age, diba, you become wiser. So ako, hindi lang dahil ginagawa ko siya to look good, I wanna feel stronger. Bukod sa cardio workouts, nagdudulot din daw ng happy hormones ang kanyang gym sesh. Halos everyday nag-workout ako, nag-gym ako, because yes, I need to sweat it all out. I need to sweat it all out, the stress, the worries. It's the best place to be yourself for me as of the moment. Kaya naman hindi na raw nakapagtataka na beach body ready na si Gabby na kamakailan lang ay pumasyal sa Cebu. From Sangre Alena. Sizzling hot din si Sangre Perena Glyza de Castro na iflinex ang kanyang toned abs habang nag-e-enjoy sa beach. Di rin naman nagpahuli ang bunso na si Sangre Danaya Sanya Lopez na channeling her inner Mandaragat vibes. Kilig overload daw ang naramdaman ni Sanya nang una niyang na-fit ang kanyang costume sa kanyang pagbabalik sa Mega Series.
we're all excited po talaga kasi nag-uusap-usap kami mga sangre about our characters. Napasabak na rin daw sa matinding action scene ang First Lady of Primetime. Ayon kay Sanya, ibang-iba raw ngayon ang paraan ng pagsushoot ni Direk Mark Reyes ng mga eksenang aksyon. Talagang grabe yung mga fight scene namin ngayon. Nagtatagal kami ng parang half a day para lang sa fight scene. Sa isa lang ha. Before kasi ang eksena namin dati, i-rehearse namin ngayon, take agad. Ang ganda niya nung pinanood. So, natuwa ako. Nag-uusap-usap na rin daw sila ni Gabi, Glyza at Kylie Padilla dahil lahat sila ay excited nang makita at maggamit ang bago nilang Encantadia set. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Muli pong humakot ng parangal ang GMA Network sa prestigyosong 2024 New York Festival's TV and Film Awards. Kabilang dyan ang kauna-unahang news documentary ng GMA Integrated News 360 na Sundo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa unang pagkakataon, nanalo sa New York Festival's TV and Film Awards ang lahat ng programa ng Kapuso Network na na-shortlist sa iba't ibang kategorya. Higit isang linggo mula ng sumiklab ang giyera. Kabilang dyan ang kauna-unahang news documentary sa ilalim ng GMA Integrated News 360, ang dokumentaryong Sundo, wagi ng Bronze World Medal sa news program category. Touchdown Egypt. Hatid ng mga veteranong mamamahayag na sina Rafi Tima, Ligtas na sila, pero yung mga bahay na pinuntahan namin. At JP Soriano. Nakakarinig ko kami ng putok. Kasama ang video journalist na si Kim Sora. Kuya Kim! Kuya Kim! My God! My God! Apektado ang marami nating kababayan. Buong puwersang inilahad ang istorya at karanasan ng mga naipit nating kababayan sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. On behalf of the men and women behind GMA Integrated News, we express our heartfelt gratitude to the jury and all the people behind the New York Festival's TV and Film Awards for this Bronze World Medal. We share this award to our countrymen, especially to all the Filipino overseas workers and their families here and abroad, and to those affected by the Israel-Hamas conflict. To God be the glory. Wagi rin sa iba't ibang kategorya ang 6 na programa ng GMA Public Affairs. Humakot ng parangal ang The Atom Araujo Specials, kung saan gold medalist ang dokumentaryo nitong Batas Bata para sa social justice category. Silver World Medal naman ang inuwi ng isa pa nitong dokumentaryong Hingang Malalim para sa human concerns category. Nag-uwi rin ng 3 World Medal ang flagship documentary program ng GMA Public Affairs na Eyewitness. Silver medalist para sa social issues category ang dokumentaryo ni Atom Araujo na Bawat Barya. Bronze World Medal ang mga dokumentaryo ni Howie Severino na Boat to School para sa Heroes category at ang docu kong Sisid sa Putik para sa Community Portraits category. Kinilala rin sa global stage for the first time ang action-packed drama series ng GMA Public Affairs na Black Rider na bronze medalist para sa Entertainment Program Drama category. Thank you very much, NYF. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Uy, palakpakan tayo. Yan, syempre. Maraming salamat po sa New York Festival's TV and Film Awards. At maraming salamat sa inyong patuloy na suporta, mga minamahal naming kapuso. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.